Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Maaga tayo ngayon. Mamaya mag-collab tayo, no? Ay, salamat to sa dumadagdag na subscriber. Dito kay Idol Mob. Idol Mob. Kay Idol Badcaster Armandin, ha? Sabi niya, i-share to eh. Di share natin. Tungkol to kay Kibulog, SMMI sabit sa congressional franchise violation dahil sa paggawa ng fake news at red tagging. Yan. Nasaya na ano ako eh. Napasaya ako talaga ni Mab ngayon, ni Vlogcaster o ni Badcaster, Pakinggan natin siya. At siguradong magiging masaya din kayo, mga friend. Ano lang to, 5 hours ago lang. At meron 13,000 views, di ba? Pero talaga si Vlogcaster, hindi ho plastic na tao to. Pakinggan po natin siya. Buenos días, señoritas y señoritos. So, the House of Representatives will start hearings tomorrow, Thursday, on the alleged violation of media franchise by the SMNI network of Pastor Apollo Kibuloy. Today, we don't know yet if Pastor Kibuloy has been invited, but certainly we are very sure that many of his executives, especially those who broadcast the alleged 1.8 billion travel expenses of House Speaker Martin Romualdez, would have been certainly invited. At makikita natin yan kung sino-sino sila. And we're still hoping that Pastor Kibuloy, invited or not, will appear because he is the anointed, the adopted Son of God. So, these are... Appointed, friend. Appointed, hindi adopted. Appointed. Adopted, ampun yata yun, di ba? Tuloy mo, Idol Badcaster. These congressmen are just mere mortals. Tao lang po ito. Pastor Kibuloy, you are the anointed Son of God. So, wala. Kahit ano pang tanong nila sa'yo, makwan lang yan, mawala lang yan. Isang kwan nyo lang, isang salita nyo lang, stop! Stop na kaagad ang hearing. Wala na yan, kwan na yan, tigil na lahat. Sabihin nyo lang, stop! Hindi na tingkom ang bibig ng mga congressman at kayo lang makakapagsalita doon. At pwede nyo pa lecturean yung mga congressmen. Pwede nyo pa ipaulan. Shhh! 새로운 게 있어. Fire and brimstone even dyan sa buong Congress. Pwede nyo gawin yung para nangyari kay Moses na inulan ng mga palaka, inulan ng mga mosquito. Ano pa ba yun? Yun during pwede nyo rin ibaon sa tubig tulad ng nangyari sa mga Pharaoh na humabol kina Moses. You can part and you can come forward and part the sea. Nabisita na natin yan, Red Sea na yan. So you can do that in Congress. You can bring the sea from Ross Boulevard, the waters from Ross Boulevard, and direct it to Congress. Wala na. Wala nang hearing. Surrender na mga congressmen. You are the Son of God. You are the anointed Son of God. You are the appointed Son of God. Wala na. Forgive us. Forgive us, Mr. Kibuloy. Pastor Kibuloy, forgive us. Kung gawin nyo yan, huwag nyo lang patamaan yung commercial building ni Pat na malapit dyan sa Kongreso. Dyan sa Don Antonio Heights. Meron pa naman tayo ng mga commercial renters dyan. Kawawa naman sila. Kaya hindi tayo nakatira dyan. Pero may nag-release na yung mga commercial space ko dyan. Dyan lang sa Congress. Para
para pasindakin nyo lang sila. Kasi yung iba dyan, hindi na ata naniwala sa Diyos. Sumasamba na lang sa pera. So, sige, gawin nyo yan, Mr. Kibuloy. You save your people. The SMNI officials, save them from the sinners in Congress. Lord, I implore your miracle. Tignan natin what happens during the congressional hearing on the people of the Son of God. Malay nyo, pabono sa atin, andon si Pastor Kibuloy. Yan. And then he will make a miracle. Bigla nag-flash ng light. Psh! And then suddenly, pati si Speaker Romualdez nagsasalita in tongues, praising Kibuloy. Yo, loy. Sakit yan mo sa'yo. On the serious note, yun, i-refer na yung speech ni House Deputy Majority Leader and Quezon City Congressman David Suarez sa House Committee on Legislative Franchises. Yan na, ito rin committee gumalaw sa ABS-CBN. Although, tama yung sinasabi nyo, no point of comparison kasi ang ABS-CBN sinara because of political persecution. Ang SMNI, mukhang may pattern talaga sila, and we have been warning them about this, na may pattern of abuses, fake news. Recently, yung of course, ang pinaka-deadly na ginawa nila was to support the EJK policy ni former President Duterte, and also yung mga red tagging, which resulted in, I think, in the hurting or killing of some critics of the Duterte group. Dahil noon, kung itatakutin mo yung isang tao na sabihin mo, yan ang komunista, delikado, arestuhin, papatayin, at i-torture yun ng military. So, that was the situation noon. So, hindi rin maganda yung ginawa nyo. That's why you really should explain matters before Congress. So, ngayon, that's why ahead of the hearing, we will discuss. Although, alam ko, pagdating na sa hearing, busy na tayo to cover and to comment on the miracles, multiplication of bread in the House of Representatives. Stop talking, Congressman. You're just mortals. I am God. Yan. Grabe. Dapat mga foreign press andyan, because for the first time after the biblical times, makikita nila ng miracles being performed in front of the camera. Pantayin nyo yan, mga CNN, mga Al Jazeera News. Punta na kayo sa Congress. Now na, mag-encamp na kayo sa labas ng Congress. Baka suddenly, maulanan yan ng mga palaka. Fire and brimstone. Yun. So, merong mambasehan kasi yan ay didiscuss natin. Kung wala naman milagro, di maboboro tayo sa discussion about legislative rights, about media, code of ethics of media. So, pero I'm still hoping na magkamilagro para exciting. Very exciting, ha? Pero kung hindi magkamilagro, ang kuha nila, discussion could possibly center dito sa violation ng SMNI. So, for this, nag-research yung VAN team na as early as October 2022, meron na pala grupo na ang tawag Movement Against Disinformation or MAD na gumawa ng complaint laban sa Sunshine Media Network International or SMNI na accusing them of violating the 207 Broadcast Code of the Philippines dahil sa mga red tagging nila kay Maria Reza.
At ang sabi nga ng grupo, at pwede ito rin ang maging point of discussion sa mga fake news, sa 1.8 billion na fake news now, although we are also challenging Congress and Speaker Romualdez to tell us the truth kung di totoo ang 1.8 billion, magkano ba? So you can go back to my old vlog para makita nyo kung paano diniscuss natin ito. Pero itong MAD, the Movement Against Disinformation, inakusahan nila ang SMNI of misusing, and abusing its legislative franchise power. At sabi nga nila, kahit daw meron disclaimer ang SMNI that yung views ng mga guests at host nila, broadcasting hosts, do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DCAR 1026 or Swara Suk Media Corporation and Sunshine Media International, pero liable pa rin yung whole station sa mga sinasabi ng mga guests nila. At mind you, ang Swara Suk Media Corporation na nagmamayari sa SMNI, they are operating under the franchise na tinanggal sa ABS-CBN at binigay ng mga Duterte Group sa kanila. So, nakikita nyo na kung hindi karma ito, di ba? Meaning they are operating by they're able to go on operation because they killed ABS-CBN at kinuha nila isa sa mga franchises ng ABS-CBN. Sabi ng grupo na ito, Section 4 of Republic Act number 11422 at yung provision giving Swara Suk Media Corporation ng franchise ay itong sinasabi that the SMNI, and I quote, shall not use its station or facilities for the broadcasting of obscene or indecent language, speech, act, or sin, or for the dissemination of false information or willful misrepresentation to the detriment of the public interest. So with that provision, kita guilty talaga sila sa mga red tagging nila, sa paggamit ni former President Duterte ang station to call for public disobedience by non-payment of taxes, by encouraging the military to rise up, the police to rise up against the Marcos administration, and also by dishing out actual fake news. And we're not talking about the 1.8 billion. For all we know, totoo yan. Ganyan talaga ang travel expenses ni Speaker Romualdez. Pero we're talking about yung mga pamemekwa nila, pag-atake nila sa kay former President, former Vice President Leni Robredo, at saka yung mga opposition bloc, at saka yung mga grupo noon umu-oppose kay Duterte. At sinight rin itong grupo, itong MAD group, na yung provisions ng Broadcast Code of the Philippines, which states and prohibited, and I quote, cite comments expressing personal opinions while a news item is being reported or delivered. Yung mga side items daw na intended to malign, unfairly criticize or attack a person. So yun na nga ang ginagawa nila, lalo na kung on air si former President Duterte. At sabi nga ng grupo, the incident above involving SMNI, yung pagbabanat nila kay Maria Ressa, the incident above involving SMNI and its presenter is an indubitable example of active seeding and peddling of disinformation, which not only assaults the integrity of Maria Ressa and Rappler, but more importantly violates SMNI's mandate to the public to be fair, objective, and credible source of news and information. So, ito po ang sagot natin kung nagtatanong kayo whether
liable ang SMNI under the law. Whether sabit sila, and the answer is yes. Technically, sabit sila. What remains to be seen na lang are two factors that can save SMNI. Yung isa, although ang nag-file ng resolution nito at nag-deliver ng speech ay si Suarez at wala naman umupose sa mga si Suarez, bata ni isa sa mga lieutenants, political lieutenants ni kaya majority leader siya ni Speaker Romualdez, and he's speaking in defense of Romualdez at wala namang pumalag. So it's clear they have the number na talaga. Pero in case they don't have the numbers, kumbaga nagsalita lang siya on his own, wala nag-utos sa kanya, hindi siya inutusan ni Romualdez o hindi siya inutusan ng Malacanang, he's just doing this on his own, and then walang sumuporta sa kanya, walang numbers, mamamatayan. Pero although we believe na may numbers talaga. Kung may numbers, ang second saving grace ng nila Kibuloy, ng SMNI, is to pray for a miracle. So hintayin natin yan. The parting of the waters in the Quezon City River. O kahit kanal na lang. May maliit na kanal dyan sa Kongreso. Tingnan natin. Kaya yung mga kape nila magiging Starbucks. Okay yun, ha? Sineserve sila doon. Yung kape, di ba nga 3-in-1 yung kape, yung meron cream, meron serve sa yung kape, bibigyan ka ng cream at saka sugar. Hindi pa sugar free, no? Yung sugar na ordinary. So, bigla, malay natin, no? Sample lang ni Kibuloy. Siyempre, baduy na baduy kung isa-serve ka na ganon. Biglang naging Starbucks yung lahat na kape doon. Yun, maganda yun, di ba? Tsaka yung mga pagkain na sineserve na Filipino food sa committee hearing, naging biglang steak galing sa Amerika. O, tingnan natin, ha? Let's wait for that. So hanggang ngayon, ito lang muna. Please share this vlog. Don't be selfish. Share this vlog to friends and relatives para maabangan nila bukas yung milagro dyan sa Kongreso, para maabangan nila. So, share this vlog to friends and relatives and tell them to subscribe to the Vlogcaster channel dahil i-cover natin yan, milagro na yan. Okay? From the appointed, anointed Son of God, Pastor Kibuloy. Thank you for watching and see you in my next vlog. Oh, na-share ko na, idol. Hi, Vlogcaster. Okay din tumawa si Idol Blood Vlogcaster di ba? Mga boss. Na. Alam nyo, no? Tawa ko ng tawa sa mga mga milagrong inaantay ni Vlogcaster di ba? Meron pa hahatiin yung yung dagat sa Ross Boulevard daw di ba? Saka yung mga pagdami ng mga palaka, nanonood siguro dito ng mga 10 Commandments, di ba, mga boss? Anyway, malabo rin yan, maniwala ka, friend Vlogcaster. Although sinabi niya kung gaano kalupit ang mga violation nitong SMMI Truth Doesn't Matter na to, no? Alam niyo, mga friend, pwedeng ilagay sa libro ng katakataka si Kibulog, totoo. Mantakin mo na ibig nyo sabihin, mga presidente, mga politiko naniniwala dito kasi dyan nyo makikita kung anong uri ng mga politiko na maski na taong baliw, nilalapitan nila basta may dalang numero. Diba? Maski pinagtatawanan na, si Digong nga, ginawang spiritual advisor yan. Isipin mo, minumura lang ni Kibuloy ang Diyos. Kibuloy, nito, si Digong ang Diyos. Tayo, spiritual advisor siya ni Digong, demonyo tuloy, Digong nyo. Sabi niya, what the heck? At, si Gloria Makapal Gal Arroyo. Kaya maraming naniniwala pa rin, maski pa paano, dito kay Kibulog na to. Dahil nga, yung mga kakosa niya, malataas na politiko. Di ba?
Eh si Harry Roque, ibig sabihin, Harry Roque, naniniwala ka rin na yan, appointed son nga yan. Si Kibulog. O, lahat ng lumalapit yan, ibig sabihin, naniniwala kayo sa pinagsasabi niyan. O, di ba? Yan ang mundo ng politika rito. O, maski siguro kampo ng demonyo, basta may dalang numero, lalapitan nila upang makakuha lang ng boto. Di ba? Eh ako ho, ako po'y Katoliko eh. Pag po ako nakakarinig na ganitong klase mga uri ng nilalang, na ganyan magsasalita, na sila'y appointed son, na sila'y ganito, natatakot ho ako dyan. Kasi para ho sa akin, baliw na ho yan. Eh yun nga, alam niyo naman. Eh pag nanakit ho yung mga ganyan, wala ho yata pananagutan yan eh. Kasi nga mga baliw. Oh, na dapat nakanto kakulong sa psychopathic. Eh na, Lord, paulit-ulit, noong akong bata, miyembro ako ng Legion of Mary. Kasi nga ho, makakanta ho ako dyan sa simbahan ng Quiapo eh. Kaya nga ho, naging deboto ho ako niyang patron na mahal na po Jesus Nazareno. Yun nga. Meron kaming leader, profesor. Oo. Basa ng basa nga ng Biblia paulit-ulit. Bandang huli, iba na itsura eh. Nag-resign na sa pagiging profesor at yun nga, kulang daw ang oras niya sa pagsisilbi sa Diyos. Humaba na ho yung balbas at iba na ho kung magsalita. Oo, may umiiyak na ang Birheng Maria ng dugo dahil hindi raw kami umaatin, ganyan. Hindi na ho, natakot na ho kami, namayat na eh. Oo, professor ho yan, college professor. Oo. Hindi na ho kami lumapit kasi iba na eh, parating dala na yung Biblia eh. Oo, iba na. Ito, iba namang klase ito, no. Paulit-ulit, no. Si Jesus, nung bumaba ako rito, hindi naman ako nagyabang na ganyan. Na ako ang anak ng Diyos. Hindi ba? Meron siyang mga miracles na nakikita ng tao, ngunit sinasabi niya, kung ano man ang inyong nakikita, huwag nyo ipagsasabi. Oh. Pero ang tao ng mga panahon na yun, uso na rin ang marites ng panahon ng Panginoong Jesus. Kaya dumami ng dumami. Oo. Ang naniniwala sa Panginoong Jesus. Oh. At yun, naging threat doon sa mga tao ni Moises. Diba? O, napunta na tayo rito sa kibulog na to, magulo to eh. Diba? May mga tauhan na ho si Moises ng mga panahon na yun eh. Na naniniwala ho doon sa mga may mga batas na ho nun eh. Na pag lumabag ka sa batas ni Moises eh, diba? Yun nga ho yung isa. Si Mary Magdalena, di ba? Dinala sa kanya dahil yun nga, nakikiapid. Yung panahon ng sentensya ho nung araw na yun eh. Ang pakikiapid stone to death, di ba? Kaya Maestro, ano to? Yung babae na yan, nakikiapid. Ano ngayon ang gagawin mo ayon sa batas ni Moises? Stone to death ang sentensya dyan. Yan ang sabi ng Panginoon. Inaano nila si Jesus eh. Kung anong kung anong magiging desisyon niya kasi may batas eh. Batas nga ng Diyos yung kay Moises eh, di ba? Pero hindi niya sinasabing siya na mismo ang anak ng Diyos, di ba? O sige ka, yung ba ang batas ni Moises? O di sige. Kung sino sa inyo ang walang bahid kasalanan, siya ang unang bumato dyan. O, tapos, di ba? Tapos ang kaso. Alam nyo, Panginoong Jesus, magaling din hong abogado eh. Diba? Magaling din hong doktor. Pero yun nga, nung actual na, yan na. Hinahanapan siya. Itong kaya pinagkalulo ni Judas nga yan eh. Dahil yun nga, ang bungakala nung gagong Judas, pag naipit ang Kristo, magmimilagro. At siguradong sasambay siya ng mga hari. Wala nangyari. Nabigo si Judas. Yung inaakala niyang magkakakwarta siya wala eh. Kaya yung gago, nagbigti na. Diba? Yun ang purpose ni Judas. Hindi ho para siya pahirapan. Kung hindi akala niya, pag naipit ang Kristo, magmimilagro. Wala ho nangyaring ganun. Yan, Panginoong Jesus ayon sa mahilig ko ako nagpapanood ng mga Jesus of Nazareth na yan. Ayon ho sa palabas. Kaya ho dumami ang naniniwala sa kanya dahil po sa kanyang mga miracles at kung gaano siya kagaling mangaral.
Yun po yun. No? Pero yun nga, yung iba na mga trolls nung panahon niya, yun. Binira siya ng binira, di ba? At yun nga hanggang sa siya ay ipapako nitong mga trolls sa krus. Pinalit siya kay Barabas. Di ba? Sa halip na siya ang piliin na makalaya dahil wala siyang kasalanan, si Barabas ang pinili ng mga troll na siya ang makalaya at si Kristo ang ipako sa krus. Yun po ang istorya, di ba? Mga boss. Tsaka yun nga, lahat ho ng mga apostoles ng Panginoong Hesus, namatay ho ng karumal-dumal, di ba? Pero ngayon, iba lahat ng nagsasabing hulog sila ng Diyos, yumaman Wala namang ipinakikita. Lord, gaya to si Kibulog nito, wala yung paniwalaan to. Pero hindi ako naniniwala dyan. Kayo ba naniniwala kayo na si Digong naniniwalang yan appointed son? Maski ang mga taga-kongreso. Tsaka yan nga dapat yan. Akala ko nung pinatawag si Senyor Aguila. yung siya raw ang reincarnation ni Santo Niño. Ang buong akala ko isusunod nito si Kibulog nito mas masahol to kaysa kay Senyor Aguila. Dahil si Senyor Aguila reincarnation naman daw siya ng Santo Niño. At yun, patong-patong ang kaso ng bugok. Eto iba rin Pero to si Kibulog, wala yatang kaso to rito sa Pilipinas. Ang kaso nito nasa ibang bansa. Ito pa. Pag ito pinaimbestiga sa Senado, tsak na magkakabulol-bulol to Siya lang ay tatanong dito, sino nag-appoint sa'yo? Grabe ho yan, di ba? May mga night duty pa yan. May mga kolektor niya ng mga abuloy, nagkalat sa ibang-ibang bansa. Kaya yan, nahuli si Gago Bugok ho yan bugok. Ay, magkulab na tayo mga boss. Ano ba nangyayari sa mundo? Di ba kayo magdasal na lang kayo, God is everywhere. Huwag kayong kung saan ho naniniwala, mga baliw. Mga baliw ho yan, ang naniniwala sa baliw, baliw din. Di ba, Digong? Pero hindi malalim ho yan, si Digong. Niniwala ba kayo? At yun nga, itong mga sa Kongreso, ngayon lang ninyo inaksyonan yan, tagal-tagal na, ilang taong nagkakalat ng fake news yan. Ewan ko. Kung hindi pa kayo binira, hindi pa kayo gagalaw. Naku. Pero malabo ho yan. Ewan ko marami-raming popcorn yan. Siyempre, protektado niyan yan. Si Digong nyo, dahil yan ang kanyang spiritual advisor. At nandiyan sila Harry Roque, si Panelo. Yan ang kanilang kuta. Kuta, ang tawag dito. Tambayan nila yan. Diba? May mga kanya-kanya silang programa dyan. Sa sa mga truth doesn't matter na yan, di ba? Ay, naku. Ang saya ho ni Mab, ni Vlogcaster, mga boss. Ang lakas din ho ng sense of humor niya, sa totoo lang. Sana, isang araw, magkita kami. Kaya mayaman, Parang nakakailang lapitan, di ba, mga boss? Anyway, hindi siya plastic na tao. Magkulab na po tayo. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karoke. Ito yung niya kagabi. Nagbabago na ang ihip ng hangin sa ating gobyerno. Sana patungo na ito sa pagbabago. Ang importante po ay yung ating kalagayan sa ngayon. Pagpasok ng ICC na isinusulong sa ngayon. Kapag pumasok ng ICC dito sa ating bansa, malaki ang maitutulong nito sa susunod na halalan upang maiwasan ang patayan sa panahon ng halalan at ang darating na mga araw. Yan po ang aking pananaw. Patuloy lang po tayo sa pagdarasal. God bless po. God bless Ferdinand San Juan. Totoo yan. Roberto Sayat Sr. Welcome to the club, Roberto Sayat Sr. Mr. Bato, Big Liar, sinungaling, happy, deep inside, kabado si Bato, si Batong Kalbo. Tukhang na lahat kayo, pati amo mo. God works in a mysterious way. Smart magic, binasura.
binasura na yan dito sa Amerika. Nasa Amerika si Roberto Sayat Sr. Ha? Binasura na yan dito sa Amerika. Sa totoo lang, lahat ng taong gobyerno, tirador, kurap, buhaya, God bless, mister, sa totoo lang. Except, opposition, hanes sila. The end is near, Digong, Kibuloy, karma na. Mumultuhin na kayo sa dami ng pinapatay nyo. Lalo ka na, Digong, etc. Galit si Roberto Sayat Sr. Sino ba naman matutuwa? Okinawa, Japan. David Allen Mendoza, shout out. Hello po, Karox. Good evening po sa inyo. Ayos po na disqualify ng Smart Magic sa botohan sa Pilipinas. Sana naman po ay maging patas na ang susunod na hawak ng eleksyon sa ating bansa. Tungkol naman po kay Senator Bato na malaki ang ulo pero wala naman laman. Sa tingin ko po ay ginagamitan tayo ng reverse psychology niyan. Si Bato, malamang, sabi mo walang laman, bakit gamit ng reverse psychology, Malamang wala pang sagot si BBM tungkol sa ICC, kaya masaya siya, or kapag guilty, ang naging hatol sa kanila, ng puon nila, ay hindi sila ibibigay sa ICC, bahala na ang susunod na presidente sa kanila. Dagdag ko lang po, Karoke, di kaya si Manong Enrile ang advisor nitong si Bato? Parang election slogan ni Enrile yung sinasabi niya na gusto ko, happy ka. Pwede. Nang gagaya to, di ba? Roberto Sayat Sr. ulit, Bakit kayo takot na takot sa ICC? Impyerno ba? Kibuloy? Tapos na kayo. Isasama na kayo ni Taning sa kaharian niya. Dapat isama ng ICC yung mga namatay during Marcos time. Aimee, saan mo tinago yung mga pera ng taong bayan? Sa Morocco ba? Spain? Wala sa Hawaii? Maraming alam si Roberto Sayat Sr. Di ba? Shout out Jun Lagon, my friend. Si Pastor Jun Lagon po yan. Oo. Matinupong pastor yan. Hoy, hindi pa. Kala ko tatawag ka, friend Jun. Naantay ko tawag mo sa totoo lang. Masaya ko kausap si Pastor. Oo. Maganda rin ang sense of humor niya. Oo. Norman Istayan. Welcome to the club, Norman Istayan. Sakit na ulcer ang politics sa atin. Pera ang nananaig tuwing eleksyon. Nasa botante talaga ang problema. Benta boto. Totoo. Talaga yun. Akira Milo, shout out. Magandang gabi po dyan sa inyo, Mr. Soto lang 2. Magandang gabi. Tanghali ngayon dito. Brian Jaime Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo. Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga boss. Sabi niya, kahit ano pa ang ipalit dyan ay makakapandaya pa rin ang mga mayayamang politiko. At kasalanan na rin ng mga bubutante dahil sa konting halaga ay nabibili sila. Totoo yan, my friend. Laila Chang, shout out. Ang dapat ma-disqualify yung Comelec at si Garcia. Sang-ayon ako sa'yo dyan. 100% Laila Chang. Welcome to the club. Librado Ludovico, shout out Blessed Wednesday morning po, Karoke, and to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Andiyan sila Hindi pa ba nakakausap sila Rohan Jelly saka si Joral Jelly? Mag-asawa yun. Diyan na yata nakatira sila sa Canada. Hanapin mo, mababait sila. Mga anak-anakan ko yun dyan God bless, stay safe, NLT. Dapat kasama na itong si Hello Garcia na tanggalin o mag-resign. Mag-resign ka na. Kapal din ang mukha mo. Galit siya. Ikaw naman kalbo, kunwari ka pa, masaya, ikaw ang promotor ng EJK, wait ka lang, sabit ka rin sa ICC. Diba? Rolando Cruz, shout out. Palakas lang ng loob yan, pero inside him, takot na takot yan. Makakulong, kaya happy yan. Baka nababaliw, nakakaisip. Pwede.
Pero knowing itong mga tao na to, no? Digong, ganyan, mga nagsasabi, ha? Hindi ho basta-basta to, mga boss. Mababangis po ito. Hindi ho ito sasama ng ganun-ganun lang without a fight. Maniwala kayo. Kaya marami-raming popcorn po ito, mga boss. Nakita nyo naman si Digong. Ha? Gusto nyo ng sakit ng ulo, ha? Bibigyan ko kayo sakit ng ulo. Ha? O, kita mo. Diba? Nakakita na po ba kayo ng na-corner na hayop na mabangis? Yung pag na-corner mo, o sabihin natin ahas, na-corner mo, maski na ano mo, wala na silang aatrasan, tutok. Ayaw, wala nang paano. Basta't hindi mo mahuli ng buhay. Mahihirapan ka. Diba? User, shout out. Hindi ang Smartmatic ang dapat alisin, kundi ang lahat ng Comelec mula sa ibaba hanggang sa mataas na opisyal. Sang-ayon ako sa iyo dyan, user. Ako din, yun din ang gusto. Yun din ang ano eh. Kasi sino ba nagpapatakbo ng Smartmatic? Ha? Oh. Di ba? Oh. Gaya sabi ni Garcia, lahat ng complaint nyo doon yung action na namin dito yan. Oh, pag-aaralan namin yan. Oh. Asan? Diba? Ari, shout out. Hindi kaya baligtad ang nararamdaman ni Bato? Imbis na masaya, malungkot. At kung masaya man siya, talo tayo sa ICC. Panalo na naman ang mga buhaya. Diba? Johnny Bigood, shout out. Gandang gabi, Karoke. Ginagago tayo ni Bato. Siyempre masaya siya dahil sinabi ni BBM na hindi makakapasok ang ICC. Disqualified ang Smartmatic, pero sila pa rin ang pipili o maglalagay ng automated machine. Tiyak, mamanipulahin din nila yan. Kaya same result din. Sang-ayon ako sa iyo dyan. At ang mabigat niya, sino naman ang hahawak ng logistic? Palagi ko, hindi na si Dennis Uy. Di ba, mga boss? Yun ang importante dun. May hawak ng logistic, di ba? Aris ulit, Sana mangyari ang mano-manong bilangan ng boto sa 2028 para manalo ang isa kila Dilima, Lani at Risa. Pag sila'y tumakbo sa pagkapresidente, kahit pa anong gamitin sa bilangan, maki naman o mano-mano, dapat ay bantayan mabuti dahil kung hindi, lagi nilang tadayain ang eleksyon. Totoo yan, Aris. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, shout out. Christian Sen, shout out sa inyo mga friend, ha? Sa Tia Delio. Bravo! Smartmatic, no more, Kahit ano pa ipalit dyan, still, it's Smartmatic. Babaguhin lang kunwari pangalan, ayan na naman tayo. Maniniwala na naman tayo sa mga sarswelang palabas ng mastermind. Hello, Garci. Tawan-tawa naman masaya naman siya ngayon dito sa kanya mga comments, ha? Pag nagkatipon-tipon ulit ang mga utu-utong syunga, tayo na po talaga ang pinakamalupit na pinakasyunga sa kasaysayan ng mundo. Totoo, Tia Dele. Nasa inyo po mga palad, ang pagmura ng bigas, sibuyas, kamatis, at saka meron pa. Pag nandaya sila, gising po tayo. Umaandar na po ang mekanismo para po sigurado sila na naman po ang panalo. Totoo yan. Wala pong kaduda-duda. Mauuto na naman tayo. Good night po ulit sa inyo dyan, Sir Rox. Basta para po sa amin, ikaw po ang tunay na panalo. Sister Grace. Kinawa Japan. Ito na naman to. Basta tuloy lang ang ligaya. Dadating din ang araw. Magsosorry din siya. Sister Grace, good news. Kibulok, malapit ng mabura. Sana hindi talaga siya Panginoon mo at idol mo. Anong hindi? Siya. Ay, Grace Kingsay, ha? Hindi ko maisingit-singit, friend, Baka mamayang gabi, masingit ko yung vlog ko tungkol sa kanya. O baka mamayang hapon na naman. Hindi ko
Tignan ko, maganda yung bablog ko sa kanya eh. Other way around, gusto ko siyang gawing pamaskong handog dyan sa udas na yan eh. Ito. Ay, Gracing Sai. Nakakagigil ka. Totoo. Anong kademonyo? Tuloy natin. Akira Milo, shout out. Done watching po. Isang mapayapang gabi po dyan sa inyo. Minsan ito lang. Kalat ni Baya, shout out Sammy AJ, shout out Karox, ang Romualdez family ay matitigas noon. Ang Romualdez family ay matitigas noon pa. Nagkamali ang Duterte family sa pagbangga sa mga yan sapagkat naging amo ko sila. Duterte, bumangga ka sa bato. Pero sa amin, daming pera niya ito ngayon. Baka kala mo, baka mas marami pang pera ito eh. Kesa sa Romualdez eh. Di naman. Kano ba negosyo ni Digong? Romualdez, maraming negosyo eh. Ano ang negosyo ni Digong? Baka ang negosyo ni Digong, SMMI. Ay, nako. Hindi, kayo ba naniniwala kayo na naniniwala si Digong na appointed son si Kibulog? Marcos Lucan, welcome to the club. Papayagan kita na magdala ng kulambo sa ICC. Don't worry, okay ka. Okay na kay First Lady. Raul Villanada, shout out Baka pasok ang pangalan niya sa Kamada. Pwede. Ramon Valencia, shout out Good morning night. Baka ang ibig sabihin ni BBM, huwag ka nang mag-alala sa ICC. Huwag ka nang mag-alala. Sa ICC na lang kayo magpaliwanag at isama ni si Kibulog sa Syoke, Butike, Labuyo at kung sino pang gustong sumama, open ang selda. Totoo yan, Ramon Alulalia, shout out 3JC Hope, shout out my friend. Sabi ni Alulalia, hanggang nandyan si George Garcia at mga appointed ni Duterte, kaduda-duda pa din ang Comelec. Tama! Dapat nang manginig, hindi lang kabahan si Duterte at mga kasabwat. Sinabi ng gobyerno na pag-aaralan nila ang issue sa ICC. Umpisa na yun sa hearing ng Kamara kahapon. Lahat ng political moves ni BBM, Romualdez, demolition job na laban sa Dutae. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless po sa lahat. God bless, Al-Ulalia. Al-Ulalia ulit Biglaan ng hearing sa Kamara. Baka nagpahiwatig na ng pagpapasok sa Pilipinas ang ICC. Hindi, ayaw nga yan ang istorya kanina ng mga friend. Papayag daw, pwede raw pumasok ang ICC at mag-imbestiga, pero hindi makikooperate ang gobyerno sa investigasyon nila. Mamaya baka yan ang maging topic natin. Yung tungkol dyan sa magulo pa sa bulbul na sinasabi ng Pilipinas. Maski hindi naman sila makipag-cooperate Bakit? Makakapag-imbestiga ang ICC dahil nandiyan si Senadora Laila de Lima. Maraming makikooperate. Diba? Siyempre, yung mga nangamatay, makikooperate yan. Alam, lalo sa Davao, alam ni Laila yan diba? At nandiyan si Matabato at saka si Las Cañas, diba? Tuloy natin. Stick War Legacy, shoutout. Naku, sobrang worried na si Bato, kaya rumekta na kay BBM. Naninigurado na si Calbs. Totoo yan. Yung galaw ni Digong, nito si Bato mukhang tarantarin di ba? Elizabeth Iscare, shout out. Good morning, Sir Rox. Wow at least tanggal na
at disqualified na yung Smart Magic sa susunod na eleksyon. Bakit ngayon lang nila ito tinanggal? Ayan nga tanong ko dun eh. Bakit kung kailan tapos na ang eleksyon nung nakaraang presidential election? At yan ang importante sa lahat, di ba? Kataka-taka, hay naku, totoo. Galing talaga Elizabeth oh. Elizabeth ulit oh. Totoo yan, Sir Rox. Wala na talaga akong bilib dyan sa mga eleksyon natin kasi hindi kagustuhan ng mamamayan ang totoong nananalo dyan. Ngayon, kaya ako, Sir Rox, di ko alam kung boboto pa ako sa susunod na eleksyon. Hay, parehas tayo. Anyway, di boto pa lang tayo, di ba? Malay mo, di ba? God moves in a very mysterious way nga, di ba? Elizabeth? Elizabeth ulit, oh. Ang sabi pa ng Smart Magic na yan, na masama daw ang loob, siyempre, kunwari ito para nga naman lumabas, na totoo. Pero ang tanong dyan, ilang daang milyon ba ang napakinabangan nila nung nakaraang presidential election? Kaya kahit pa na disqualified sila ngayon, kumita na sila ng isang damukal na pera. Kaya okay lang yan. Ang tanong ko, baka naman pinalitan lang kuno ng ibang pangalan pero sila pa din ito. Yan din ang nasa isip ko. Kala mo ikaw lang, Elizabeth ah. Ay, Wandale Cruz, kawawa talaga. Ay, nako. Hanggang ngayon, yun pa rin ang amaano sa isip ko sa gulo ng politika. Sana may isang matinong general na mag-conduct ng isang malupit-lupit na talagang lahat ito, pakulong lahat ng mga magnanakaw na to at patakboy ng Pilipinas ng maayos. Total, yan naman ang mga sinusumpaan ninyo eh. Proteksyonan ang mga tao na nagpaaral sa inyo, especially mga PMA. Paaral po ng taong bayan yan, hindi naman ng gobyerno. Diba? Mga libre ho yan, mga scholars po yan. Tapos nagsisilbi kayo sa politikong kurap. Asan ang inyong mga tinatawag na dignidad, honor? Diba? Ano kayo? Si Harry Roque? Si Butike? Rodolfo de la Cruz, shout out. Diyan natin malalaman kung ang Mandaraya ay mananalo basta parehas ang labanan. Totoo. Reynaldo Gonzales, oh. Shout out Reynaldo Gonzales, ah. So happy pala. So happy pala nang lagay ngayon si Bato, Como nakausap BBM. At kahit ano pa naman ang napag-usapan, anong ikakahappy niya, nakasampa na ang kaso. Wala ka ng assurance dyan. Kung makakaligtas siya, kaso sa ICC, gugulong at gugulong. Kaso mo, Bato. Di man papapasukin, paano nga kung pagdating ng panahon, manalo, Pangulo, ay hindi na niya kaalyado. Mayayari ka din, Bato. At huwag kang pa siguro na makakaligtas ka sa batas at sa mga akungkan ng taong naghahanap ng hustisya. At lalong-lalo na sa mata ng Diyos, doon ka dapat malungkot. Nakagawa ka ng kasalanan, dapat mong panagutan. Wala kang dapat ikasiya kahit senador ka man. Sa ngayon ay nasa kapangyarihan at sa ngayon ay nasa kapangyarihan. Weather lang, life has changing moments. Sometimes you have ups and down. Totoo yan, Reynaldo Gonzales, ha. Galing nyo, no? Yannick Ordobe, shout out, ha. Binabarat nila ang Smart Magic, baba daw singil. Kung hindi out sila, ganyan yan, tulad ng reclamation Manila Bay. Sabi DNR, tuloy na daw uli dahil nakahatag na ng husto nila. Tuloy ligaya, puno offshore account nila. Ay, totoo. Tuloy na nga yung reklamasyon doon, pinahinto ni BBM, di ba? Marilo Pabianak, shout out, ha. Sabi niya, good morning po tayo at sa mga ka-warriors. Divert po nila ang issue kaya dinisqualify ang Smart Magic kuno para palabasin may integrity kuno ang eleksyon. Naligo po sila
kuno sa Comelec pero di nagtanggal ng libag. Totoo yan. Kasi di naman solve yung issue ni na General Eli Rio about sa dayaan para na rin po matigil sa pag-usisa sa pagkapanalo nila. Ay, ingat po tayo at sa mga ka-warriors. God bless you as always. God bless, Marilu. Ha? Reynaldo Gonzales ulit to. Magkano, Sir Rox, ang budget? 5 trillion 768 billion. Yun ang budget, ha? Naku po, sabi niya. Mararamdaman kaya ng sambayan ng Pilipino mga paggagamitan ng yan, baka nising kunduling, di tayo abutan yan. Tiyak, uunahin yan mga bulsa, lalong-lalo na malapit ang mga eleksyon. O, hindi, alam mo naman pala, friend. Totoo yan, ha? Stick war legacy ulit, oh. Delikado ka, BBM, lalo na pag travel mo abroad. Sa eroplano pa lang, inside, isang missile lang katapat mo. Mag-ingat, PSG, huwag kayong tatanga-tanga. Secure nyo si BBM. Malalim ang, mo, stick war legacy. Mukhang pa. Yan din niisip ko, eh. Ha? Gaya ng sinabi ni Kapersi, mag-ingat ka, bongbong. Yan po, yan tama si Stick War Legacy, oh. Yan o, dyan, ha? May mga tao pong ganyan. Nakita ninyo yung Maguindanao Massacre? Yung mga ampatuan, di ba? Ayaw nang may kalaban. Nakakatakot po, pero wag po sanang mangyari. No? Yung ginatawag na galit sa kapangyarihan, di ba, mga boss? Baka hindi na makaantay. Oh, di ba? Nagbabanta na eh, di ba? Doon sa programa niya. Ha? Ano ba yung programa niya sa SMMI? Gipitin ng masa ba? Ano? Gikan ng masa? Ano ba yun? Gigan ng masa ba o gipitin ng masa? Parang gigan sa masa yata, di ba? Ha? Yun o, nakakatakot dyan. Gaya ng sinabi ko. Ha? Hindi ho basta-basta yan, mga politikong ganyan. Na nasanay na sa kapangyarihan. Di ba? Oh. Saka yun nga, paulit-ulit. Nung pagpapile ng kandidasyan, hindi na maintindihan ni Digong kung anong kanyang gagawin. Bato! Mag-file ka ng Pangulo. Muntik pa nadapa si Bato. File. Bato, atras! Bongo, mag-file tayo. Halika. Ako, Vice President. Tarantan-taranta siya, di ba? Ay, nako. Diyos, bahala na po kayo sa Pilipinas. At sana nga yun, magpababa kayo ng anghel po dito at pag-iispadahin na itong mga to. Si San Miguel Arcangel, di ba mga boss? Magandang hapon po mga boss. Hanggang mamaya po kung makakakuha tayo. Anyway, tignan ko kung bahala na. Oo, pag ginaganahan o wala akong gagawin mamaya, makakapag-vlog po tayo ulit, no? Magandang hapon po mga boss. God bless po. Oo, dasal. Yan po ang kailangan natin. Oo. Sa mga sitwasyon ngayon, sa totoo lang. Sa hirap, lahat nakita mo eh. Oo. Salamat po sa inyo. Magandang hapon po.